yung binabanggit nung karamihan diyan, "Ay naku, meron kasi akong menopause." Nakakaapekto ba ang menopause sa Mm. heart health ng isang kababaihan po? Yes po. Yes po, Ma'am Annie. Ang menopause po talaga is a risk factor na po for heart diseases. Kasi po, pag nag-menopause na po tayo, ang estrogen level po natin ay bumababa. Like na-mention ko kanina, mas bumababa ang estrogen. Ang estrogen natin, kailangan natin yan para mag-dilate or bumuka ang ating mga ugat ng maayos. At the same time, para mas elastic sila, mas compliant. Pag kulang na ang ating estrogen sa katawan, nangyayari po dito mas nagiging matigas or stiff na po yung ating mga ugat, at the same time mas narrow or mas maliit na po yung daanan ng ating dugo, kasi nga po mas less compliant na, less elastic na po yung ugat natin. Ngayon, pag po kayo ay menopause na, tumataas na rin po yung level ng testosterone sa ating katawan. And ang testosterone sa ating mga kababaihan, present din po yan, pero pag nagkaroon na tayo ng menopause, nag-menopause na po tayo, mas tumataas. At ang nagiging problem po natin, mas tumataas na rin po yung risk natin ng stroke, risk po natin ng hypertension, risk po natin ng obesity. That leads to a much worse or yung mga mas delikado pong sakit. Okay. Miss Annie, eto ha. For the first time in my life, ngayon ko lang narinig at natutunan kay doktora na habang tumatanda pala ang isang babae, ay tumataas ang testosterone level at nagkakaroon tayo ng mga health risks because of that. So, doktora, it's apparent na ang sa mga sinasabi po ninyo, it's very, very important po talaga na magkaroon ng check-up. So what can you tell us? No? What can you share with us women as regards yung screening po? Ano po ba ang recommended na screening po para sa kababaihan, kagaya namin ni Ma'am Annie, at gaano po ito kadalas gawin? At saka anong age dapat mag-start? Go ahead po. Very good question, Attorney Okay. Dot. Nice one Yes, po yan, oo. Dr. Attorney and Ma'am Annie. Thank you. Actually po, okay, we need to be aware na as early as 30s, regular check-up po mag-start tayo. May nararamdaman, walang nararamdaman, you start na. Kasi po, at 30s po, Okay. okay, nagsa-start na yan magkaroon ng dysfunction yung katawan po natin. And I just want to share to you na ako po I see patient as early, as young as 19 years old po. And unfortunately, as early as 20s, nagkakaroon na po sila ng hypertension. Kanina po nakikinig ako yung ating isang pasyente as ang bata pa, wala pang 30, 20. nagka-hypertension na. Mm. Opo, 29 pa lang. Yes. So, sa oras po na meron una, kung meron kayong family history ng maaga pong nagkakaroon ng sakit sa puso, nagkakaroon po ng pagtaas ng kolesterol, nag-e-elevate po yung BP or yung nagiging high blood kahit bata pa, you have to see that doctor as early as 20s. Kung halimbawa po, walang nararamdaman, wala hong risk factors, 30s mag-start na po kayo na magpakonsulta. Ngayon, pag meron po kayong hypertension at saka yung mga na-mention ko po kaninang risk factors like diabetes and high cholesterol, at least see the doctor every 3 to 4 months po, every year, mga siguro 4 times a year, para po masubaybayan po kung tumataas ba po yung mga parameters po na tinitingnan po natin para ma-prevent po ang sakit sa puso. Ngayon po, kung kayo po ay walang nararamdaman, okay, hindi ibig sabihin nun, hindi ka na magpapakita. Kailangan magpapakita ka pa rin sa doktor kasi like na-mention nga natin, bago pa ho kayo magkasimptomas, nagsa-start na pong mag-build up ang cholesterol, nagsa-start na pong tumataas yan, okay? So, yung self-awareness po at self-monitoring po ninyo is very important, okay? Actually, ako lagi pong ini-encourage ko yung mga pasyente ko po na kahit sa bahay, kung wala man sa bahay, at least sa mga health center po natin, may mga pang-BP po dyan, mag-check po kayo from time to time. Wag na po kayo mag-antay ng simptomas. Kasi minsan po, pag may simptomas na kayo, too late na. Okay? Yung iba po kasi sasabihin sa atin, doktora, hindi po ako nag-check ng BP. Kasi po, yung blood pressure ko po, hindi ko po napapansin kung tumataas kasi wala akong simptomas. Pero pag chinek mo, 140, 150,
Yung iba ho nagto 200 plus pa, so nawalang nararamdaman. So pag hinayaan niyo po ng hinayaan ng ganyan, baka po yung symptoms, unang symptoms na maramdaman ninyo is stroke na o heart attack, which is very dangerous po sa atin. And sometimes, it can cause death immediately po. So, ang Ayan. lagi ko pong Mhm. ina-advise sa mga patient, ina-advise, mag-check, be aware, and be sa ating katawan po at sa ating mga sarili. Okay. Attorney, Ayan. ang ganda ng Mhm. sinabi ni Yes. Dr. Joanne. Maraming Oo, salamat. Miss Doc, Annie. Attorney Dot, puntahan ko yung tungkol doon sa treatment. Kanina may binanggit si Doc, nagkukulang na kasi tayo ng estrogen. Kasama ba yan sa treatment natin na pwede tayong mag-take ng mga ganyan? May mga pagkakaiba ba? Again, sa treatment approach ng heart disease sa kababaihan at kalalakihan. Sige nga po, Doc. Thank you. Okay. With regards po doon sa estrogen treatment o yung mga hormone replacement therapy, hindi po namin ginagamit ang mga hormone replacement therapy po, yung mga binibigay na hormones, just to prevent po heart diseases po. Kasi may mga kaakibin pong side effects. That's why we do not give that as a primary treatment. Better po, especially dun sa mga menopause, ganyan, you do a lifestyle modification, okay? What lifestyle modification we can do? Exercise, yung diet po, importante po. Maging aware tayo sa mga kinakain natin. Iwasan natin ang mga pagkain na mataas ang mga sodium, okay? Yung cholesterol, okay? Mag-exercise po tayo, humanap po tayo ng mga um, hobbies natin that will also improve our activity. Kasi yan po, makakatulong po. Kasi pag nag-hormone replacement po tayo, kasi sabi ni doktora, pag menopause, tumataas ang risk. Inom na lang ako ng hormone. Hindi rin po kasi may mga side effect po na delikado. And it is usually ibang Okay. indication.